Ate Pera! Ah, Mira. Nakakawad dyan! Nakakal ko eh. Napakainit! Ano nangyari sa ito? Ha? Kaya nga nakalpulong na ako, kuya. Di ba nandun kayo sa Tarlac? Bumalik po kami rito. 4 na araw na po. No, 4 na araw na kayo dito. Eh, bakit? Dahil nito. Dito. Ano ito? Nangangalakal po ako eh. Tensya na kayo, kuya. Dito ka nga, aligan. Init ko. Ano ba nangyari? Bumalik po kami rito. Mahirap po sa amin eh. Ha? Wala rin po hanap buhay dun eh. Eh bakit hindi kayo tumuloy sa bahay, di ba? Naiiyan na po ako eh. Kasi ang dami ko nung naging ano sa inyo. Ilang beses niyo po kung binigyan ng chance sa tindahan. Kaya nahihiya na po ako. Wala na po akong kapal ng buka para magpakita po sa inyo eh. Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video mga ka-business, pag-usapan po natin o pagkwentuhan natin ang sinapit ng isa sa mga beneficiary this time ni ka-business na akin pong nasubaybayan. Ito po ay sina Vera at Lito. Una ko pong napanood sina Vera nang ito ay maging tagapag-alaga ng lumaunang Lola Susana na nanay po o ina po ng dating kagwang na si Damulag. Nasaksihan po natin doon ang pagiging masipag, marespeto ni Vera sa ka-business family. At nabigyan nga po ng pagkakataon ni ka-business na magkaroon sila ng sariling bahay, and at the same time, magkaroon ng negosyo. Nung una, napakaganda po na naging takbo ng negosyo ni Vera kasi, kumbaga, ang dilim ng kanilang tindahan, madilim in the sense na nagdidilim sa dami ng tinda. Kaya nga lang po nakakalungkot, unti-unti yung madilim ay nagliwanag na. Nagliwanag kasi ang dalang na po ng tinda nila. Kasi po, ang napapagbilhan po ni Vera ay napupunta sa panghulog sa iba't ibang lending, lalo na po sa 5-6. Alam naman po natin na kapag ikaw ang negosyo mo ay sa 5-6, lalo dun lang ang iyong pinagkukunan, talaga pong kahit gaano pa po karami ang tinda mo, babagsak at babagsak yan. Lalo pa nga sina Vera na lahat upa ng bahay, tubig, ilaw, padala. Siyempre, kahit paano, nagpapadala yan sa family nila dahil alam naman din po natin ang sitwasyon nila doon sa Tarlac. Talaga pong magkukulang at magkukulang yan. So, nalaman po yan ni naka-business. Siyempre po, hindi naman yan matitiis na naka-business. No? Binigyan sila ng pagkakataon, basta ang bilin lang ay huwag nang kukuha sa mga lending. Pero, hindi po siyempre may iwasan, lalo't may mga pangangailangan, nagkakasakit, di ba? So, bumagsak, bumangon ang negosyo ni Vera hanggang sa ito na nga pong huli, hindi na po tuluyang nagbukas ng tindahan. At sinasabi din ng mga kapitbahay na isa sa nakapagpabagsak din daw at lumayo ang mga customer ni Vera ay dahil dun po sa amoy ng mga dumi ng pusa na siyang dahilan kung ba't inaangal din no, ng mga kapitbahay. At balitaan na nga po ni ka-business na pinagkukunan na pala nila ng pangtawid gutom, paghahanap buhay, ay ang kanilang pamamalimos at pangangalakal. At nang magkausap sila ni ka-business, ito naman po ay pinabulaanan ni Vera. Pero alam natin, no, ako nung napanood ko po yung vlog na yan, nung in-interview ni ka-business ni Vera,
at dinidinay ni Vera na sila nga po ay namamalimos. Sabi niya, nagtatrabaho lang sa bayan at sinasama niya lamang si Vera. Alam ko po na alam ni Ka-Business ang totoo. Yan lang po ang maganda kay yan po ay isa sa maganda at yun nga ako Ka-Business. Hindi po siya namamahiya. Hindi kanya kukomprontahin. Kahit alam niya yung totoo. Alam niya na nagsisinungaling ka na, iintayin pa niya, no? Hindi kanya ipapahiya, iintayin pa niya na magsabi ka na totoo. Kaya nga itong si Lito nung humingi ng tulong kay Ka-Business para itong mga gamit nila ay madala na sa Tarlac, no? Kung saan doon nga po nakatira ang mother o pamilya ni Vera, ay hindi naman nagdalawang salita yan. Tumulong at tutulong yan. At syempre, hindi na, kumbaga, nakakabayad ng upa, talagang dapat nang alisin yung mga gamit. Ang daming gamit ni Vera kasi palagay ko bukod doon sa tawag dito sa paninda, ang inuutang din nila yun hulugan, di ba? Yung mga gamit na yun. Ang dami, no? So, nung nakita natin ang sitwasyon ng pamilya ni Vera doon, no, sa lilipatan nila sa Tarlac, at lalo na nung nakapanayam ni Ka-Business, ang mother ni Vera, sinasabi na wala na ng pangkabuhayan ang mga walang pinagkakakitaan ang kanilang mga kalalakihan doon o sila doon dahil nga yung wala nang nagpapatanim, wala nang nanggagapas kasi pinalitan na sila ng machine o yung tinatawag na halimaw, yun na yung gumagapas. Kumbaga yung trabaho ng tao, ng mga magsasaka na, yun nga po, kabilang doon, yung pamilya ni Vera, ay napalitan na nung truck, nung halimaw na tinatawag. Kaya sabi ko, nung napanood ko po yun, sabi nila, di ba, mga ilang buwan o taon yata, bago sila bumalik doon, babalik din sila doon, di ba, kinaka-business, para maging katuwang ni Tita Dada, si Vera. Sabi ko, hindi magtatagal to, baka walang isang buwan bumalik to. At yun na nga, no? At hindi sila bumalik dun sa may lugar na naka-business, medyo lumayo sila sa bandang Bulacan, pero sabi nga ni Miss Ka-Business, pinagtagpo pa rin sila ng tadhana. Diyos na ang gumawa ng paraan para makita sila, 4 days na pala sila doon sa Bulacan. Nakita sila ni Burnok, no? Hindi sinasadyang makita sila ni Burnok nung, kalain niyo po, pumunta. Di ba? Pumunta si Ka-Business kina Kyla. Or also known as Josa. Di po ba? Di ba? O, talagang pinagtagpo sila ng tadhana muli. Ibig sabihin sina Vera at Lito ay para talaga. Itinalaga talaga kinaka-business. Lumayo na sina Vera eh. O, nakita pa siya. Nakita siya ni Burnok na nangangalakan. Alam niyo po, hindi ko malimutan yung tagpo na yun. Talagang ako po ay naiyak. Lalo na nung nagsalita si Vera. No? Nakakaiyak po talaga nung sinasabi niya na hiyang-hiya siya kinaka-business. Especially si Lito po, nung nakita ni Lito yung van, kilala eh. Na ano rin po ako doon, nadurog din po yung damdamin ko doon nung nagmamadali si Lito, hirap na hirap siya para makapagtago kinaka-business. Ako nga po, nakaraniwan, taga-panood lamang. Nadurog ang puso no, si Ka-Business. Kaya yung mga iba na nagsasabi na yung binabash po si Ka-Business na si Ka-Business paulit-ulit na lang, walang swerte sa tinutulungan, paulit-ulit tinutulungan. Kasi hindi nyo po nararamdaman eh. Ako nga po taga-panood lang, ramdam ko yung sakit, what more si Ka-Business. Diba? Lalo pa to si Vera tsaka si Lito, wala namang ginawang kasalanan niya kinaka-business. Ang tanging naging kasalanan nila is umutang. Umutang para, kumbaga, parang syempre galing sa hirap eh. Parang gusto nilang makasurvive. Diba? Ma-survive nila yung kanilang negosyo na kumbaga, ano ba yung tamang word doon? Pinagkatiwalaan sila ni Ka-Business. Kaya nga po, nung nagdadalawang isip sila na sumama sa alok ni Ka-Business, tanggapin yung alok ni Ka-Business, nahihiya po sila. Pero buti na lang, nung binalikan sila ni Ka-Business, sumama sila kina Ka-Business. Diba? Yung mga iba, judgmental, sinasabi, siguro kaya nagdalawang isip yan dahil
Mas malaki kita nila dyan, wala silang ahon. Hindi po siguro yun. Talagang nagdadalawang isip po sila dahil nahihiya. So, with that, mga ka-business, bagamat ako ay nalulungkot sa sinapit ni Vera at ni Lito, pero natutuwa na rin at the same time kasi sila po ay bumalik sa tahanan ni ka-business. Sabi naman po ni ka-business, kung darating ang panahon na muli gusto nilang muling magnegosyo, gusto nilang muling magsimula, nandyan po ang ka-business para sila ay muling bigyan ng pagkakataon. Saan ka pa? Saan ka makakahanap ng ganitong katulad ni na ka-business, di ba? Another chance, another chance. Lalo't alam nila na deserving naman. Ako naniniwala deserving sina Bere. Kaya lamang talagang ang dami lamang talagang naging problema nitong mag-partner na to. So, mga ka-business, hanggang sa muli, ingat po tayong lahat and